Yan pala yung aking papa. Yung dating ng lakas-lakas, ang sigla-sigla, yung laging nakangiti. Ngayon wala na, mahina na siya. Naalalayan ko na lang siya kasi stroke na siya. Pero kahit ganun, tuloy pa rin ang buhay. Maraming salamat sa papa ko na yan. Maraming salamat sa mga ginawa niya sa akin ng bata pa ako. Oo, sa mga papa dyan, hanggat nabubuhay pa yung papa nyo, mahalin nyo sila. Hanggat may oras pa sila sa mundong to. Darating lang kasi yung panahon na aalis din sila. Lahat tayo mawawala. Pero unang gagawin natin, mahalin natin sila hanggat nandito pa. Iparamdam natin sa kanila na may nagmamahal pa sa kanila, na kahit na may sakit na sila, lagi nating iisipin ang tatay. Napakalaki ng gampanan yan. Napakalaki ng sakripisyo sa atin. Hindi nyo alam kung ano yung hirap at pagod nila. Nagtitiis sila sa init, lamig, uyat. Ganun ang hirap ng magulang. Pati yung pagkain na ibig susubo nila, binibigay pa nila sa atin. Ganun ang sakripisyo ng isang magulang. Kaya yung mga may magulang pa dyan, hanggat may magulang kayo, mahalin nyo sila hanggat may tatay pa kayo. Yan pala sa mga anak dyan, habang nabubuhay pa yung mga magulang nyo, mahalin nyo sila. Kasi kung konti na natitira sa kanila. Oo, naroon na tayo. Minsan nagugulpi tayo, pinapalo tayo ng mga magulang natin. Hindi porket ginulpi tayo, masama na yung magulang natin. Kaya lang tayo pinalo kasi may nagawa tayong mali. Dituwid lang din yung mga pagkakamali natin. Kaya tatandaan nyo palagi. Lagi yung tatandaan, wag kayong magtatanim ng sama ng loob sa magulang nyo. Kahit anong ginawa niyang mali sa inyo, magulang nyo pa rin yan. Tandaan nyo, walang ibang tutulong sa inyo kundi magulang nyo. Napakalaki ng sakripisyo ng magulang para sa atin. Ginawa na nila lahat para sa atin. Mapaganda lang ang buhay natin. Pero ganun talaga ang buhay. Hindi natin masasabi kung saan tayo mapupunta. Kaya kayo, yung mga anak dyan, may kwento ko lang pala sa inyo. Nung bata ako, matindi pa inaabot ko sa magulang ko na yan. Pero hindi yan nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Ngayon, kasi alam mo kung bakit ako ginugulpi ng papa ko? Unang-una, natigsligo yung ulo ko. Marami akong nagawang mali. Ginagawa niya lang siguro yun para disiplinahin ako. Pero salamat pa rin at hindi niya sinabi sa akin yun. Para pinalaki niya pa rin ako ng mabuting tao. Oo, hindi ko sinasabing mabuti akong tao. Pero alam ko sa sarili ko kung ano yung tama at mali. Naalala ko pa nga nun, pinapalo daw ng papa ko sa asin, sa munggo, pinapalo ng sinturon, sinisipa sa mukha. Lahat yun inabot ko sa papa ko. Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa papa ko. Ayun, ginamit ko yung mga ginawa niya sa akin na dinisiplina niya lang ako. Maraming salamat pala sa papa ko na yan. Kahit na ganun ginawa niya sa akin, natuto akong rumispeto sa iba. Maraming salamat sa iyo pa sa mga nagawa mo sa akin. Tandaan mo yan pa, habang nabubuhay ako, hanggat kaya ko, tutulungan kita. Naabot aking mga kaya. Ayun na lang yung susukli ko sa iyo pa. Sana humaba pa yung buhay mo at tumagal ka pa rito. Maraming salamat sa inyo ni nanay. Naiiyak ako sa inyo ni nanay pa. Namimiss ko ito si nanay pa. Parang hindi ko tuloy kayang tapusin itong video na to. Naiiyak ako. Maraming salamat sa inyo ni nanay siya, sa inyo nilaw pa. Maraming salamat sa inyo. Pero gagawa pa ako ng maraming video para maging memories ko to para sa atin. Kaya sa mga anak dyan, mahalin nyo lagi yung tatay nyo sa nanay nyo. Kaya sa mga anak dyan, huwag kayo magtatanim ng sama ng loob sa mga magulang nyo. Kahit anong sama ng magulang nyo pa rin yan. Imbis na suklian nyo na sila pagdating ng araw, suklian nyo na sila ng kabutihan. Lagi yung tatandaan, ang hirap mawala ng magulang. Sarap na merong magulang. Malalaman mo na pag wala na sila. Maraming salamat nga pala sa mga sumusubaybay sa akin, sa mga share nitong video ko. Maraming salamat sa inyo.
Sana huwag kayo magsawang tulungan ako at suportahan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa akin. Maraming salamat po ulit.